Hello, my amazing kakitchenette. Today, nag-crave talaga ako ng something soft and fluffy na tinapay. Para na nabibili natin sa atin sa Pinas. So, nag-try ako. I tried twice. So, pasilip ng ating baking process. Halina kayo sa aming munting kusina. So, I'm going to make two versions of pan de leche. Ang unang version, ito ang kanyang mga ingredients at tingnan ko mamaya at ating tikman kung saan ang mas gusto kong version. We have egg, salt, yeast, fresh milk, sugar, milk powder. Ang ginagamit ko na milk powder ay Nido. I'm not paid to promote this, but this is my available one. Flour, all-purpose flour, butter, and yung salt ko pala is just a little salt because this butter is unsalted. Pero pag salted ng inyong butter, you don't have to add salt. Okay, so let's start. The thing that we're gonna do is we are going to mix the fresh milk, sugar, and yeast. I'll do the kneading manually para exercise na din ang ating mga bisig. Let's add our eggs. Kung may large egg kayo, the better. And our powdered milk. And gradually add the flour. Paunti-unting flour kasi minsan hindi mo na kailangan pang dagdagan kasi nagiging dry na siya. O ikaw na magtansya, dagdagan natin ng asin kasi nga ang ating butter ay hindi maalat. Mix at ilipat sa iyong kneading table and masahin ng mga 10 minutos. Then ilagay mo uli siya sa bowl at paalsahin mo siya ng mga 30 minutes. So after ng 30 minutes, pag umalsa na siya, cut into small squares and form into balls depende sa gusto mong sizes. Pinarest ko muna siya ng 30 minutes before baking. After 15 minutes of baking, ito na siya. Immediately after mo na bake, lagyan mo kaagad ng butter para maging glossy. Ito na ang first version ng ating pan de leche. Slice into small pieces. Ito na yung na-slice natin. Lagyan natin ng butter and sugar. And then ito naman, butter, shredded cheese, and sugar. Ito naman is butter lang siya and cheese. So, tikman natin ito. Okay. Lang, gusto ko yan. So, maganda lagyan siya ng butter habang mainit-init pa. Tingnan nyo na-absorb nyo. This one naman. Mas gusto ko ito. Very simple. Butter and sugar. Masarap siguro pag add in cheese, ano. Ito naman. Okay. Sarap din. So, ang aking number 1 ay this one. Bread with butter and sugar. Ito ang aking number 2. Butter and cheese. And ito naman ang last, number 3. That's the first version pero hindi ako convinced dahil hindi siya masyadong fluffy. So, I'll try another version. Ang second version, almost the same ingredients. Ang kinaiba lang is ginamitan ko siya ng lukewarm milk at dinagdagan ko ng isa pang egg. Ang ganda ng pagkaalsa niya at super satisfying ang ating pagmasa nito. Nakaka-relieve ng stress ito. Kung may stress ka, I'm not stressed. Basta satisfying lang siya. The same temperature pag bake, ito na siya after 15 minutes. Wow! Lagyan agad ng butter, as what I've said, para maging glossy ang kanyang effect. Tingnan nyo naman ang cute-cute nila. Parang ang sarap ng kumain ito. Sa face value niya palang nakakatakam na talaga. Wow! It's really good. It's warm. So that's our second pan de leche. Fluffy pan de leche. Oh, nice. Let's do the fluffy test. You squeeze the bread, lumiliit lang ang size niya, pero hindi siya magiging powdery. So, umukon mo na, nagamay lang siya. But yung una ko ay hindi mo talaga siya ma-squeeze dahil nagka-crack lang siya and worse ay magpa-powder. At dahil nga convinced na ako ng aking second version, magbalot-balot na tayo at patikimin natin ang ating mga neighbors na mga kababayang Pinay.
I hope pumasa sa kanilang panlasa para naman maidagdag natin sa line of bread section ng Lal's Kitchenette. Thank you for watching and check the recipes either sa ating comment or description section. Happy baking, cooking, and eating, everybody. Take care always, and God bless us all.